May relasyon kami ng bayaw ko at ang masaklap pa ay hindi pa ito alam ng ate ko. Dear Ate Ann, good day sa'yo at sa lahat ng tagapakinig mo sa mga confessions sa page mo. Just call me Lauren, not my real name, 18 years old. I live somewhere in Mindanao. Actually, apat kaming magkakapatid ate, ane ako ang bunso. Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko pero may kapatid ako na sobrang close kami sa isa't isa ate Ann. Pero may asawa na din ito lahat ako na lang kasi ang hindi pa nakapag-asawa dahil nag-aaral pa ako. While nag-aaral ako ng senior high, doon po ako nakastay sa bahay ng ate ko na sobrang close ko dahil malapit lang yung bahay nila sa paaralan ko ate Ann. Sunday and Saturday lang ako makauwi sa magulang ko. Sa pagstay ko doon, naging close ko na din ang asawa niya dahil mabait siya sa akin at pansamantala din niya akong inaasikaso kapag pumunta ako sa eskwelahan. Nung nakita ni ate ang ginagawa niya sa akin, ay sobrang saya ni ate dahil mabuti yung pagtrato niya sa akin bilang bayaw ate Ann. Nagtatrabaho po ang ate ko bilang labandera sa kapitbahay nila buong araw. Itong naglalaba ate Ann. Sometimes ako yung nagbabantay ng anak nila dahil pareho silang dalawang na busy. Ginawa kong tulungan si ate dahil may time din na bibigyan niya ako ng allowance. Ang asawa niya ay isang tricycle driver. Umuuwi nam din ito kapag lunchtime at ang ate ko ay libre lang siya doon sa pinagtrabahuan niya at gabi na din ito makauwi sa bahay. One day wala akong pasok kaya ako muna ang nagbantay sa pamangkin ko habang sila ay parehong busy sa trabaho ate Ann. Bigang umuwi ang asawa ng ate ko nung 10:30 ng umaga dahil wala pa itong breakfast ate Ann. Kaya inaasikaso ko siya dahil nasa bahay lang naman ako. Hindi ko inaasahan na hawakan niya yung kamay ko sabay sabi, "Mahal kita." Ate Ann, na-shock ako sa sinasabi ng asawa ni ate, kaya sinabi ko sa kanya, hindi po ako si ate, kapatid niya po ako. Pero sinabi niya sa akin, alam niya na ako ito, Ate Ann. Simula noong nagstay ako sa kanila doon daw, ito nagsimula na may tingin na siya sa akin. Sa edad kung ito hindi ko pa po alam yung paano magka-love life. Dahil ginawa kong inspiration ang kahirapan ng mga magulang ko dahil ako na lang ang inaasahan nilang makatapos Ate Ann. Dahil sa kapabayaan ng ate ko sa kanya, sabi niya wala nang time si ate para mapasaya siya sa gusto niya dahil palagi na lang daw itong busy sa paglalabada Ate Ann. Hindi ko naman yun kasalanan kung busy si ate dahil naghanap naman din yun nagpera para sa pamilya nila. Isang araw sinabi naman sa akin nang bayaw ko naman ligaw siya sa akin at ayaw lang daw namin ito ipaalam sa ate ko Ate Ann. Hindi po ako makasagot sa sinabi ng bayaw ko dahil ayaw ko namang sakta ng ate ko. At isa pa ang bata ko pa para sa mga ganyang bagay, Ate Ann. Nagawa kong mag-oo dahil kung hindi ako papayag may gawin siyang masama sa ate ko Ate Ann, nahihirapan ako sa desisyon ko para sa kaligtasan ng ate ko. Parang adik na po yung bayaw ko Ate Ann dahil tinaasan niya akong ng boses nung kami lang na nagpamangkin ko sa bahay nila. Days ago, hindi na ito nagda-drive ng tricycle niya, kaya nagtanong si ate sa kanya kung bakit at ano ang dahilan. Sabi niya mag-relax muna siya ng 1 week ate Ann. Binabantayan niya ako habang pumunta ako sa eskwelahan at sa pag-uwi ko, gusto kong umuwi sa magulang ko pero hindi ko magawa dahil nakabantay siya sa akin at ang masaklap pa hindi pa ito alam ni ate at ng magulang ko na may relasyon kami ng asawa niya at may nangyari na din sa amin habang wala siya sa bahay. Ano po ba ang dapat kong gawin para masabi ko sa kanila ang totoo, Ate Ann? Hanggang dito na lang, maraming salamat po.